Okay, kailangan marunong din tayo ng may konti tayong alam sa criminology at saka sa law enforcement at sa law. Yung mga general terms lang. Again, disclaimer, consult a police o yung mga nagtatrabaho sa PNP regarding this matter. So, ang ibablog natin is yung mala prohibita. Sa criminal law, ito yung bawal dahil bawal sa batas. Okay? Hindi siya ethically mali. Mali siya dahil bawal sa batas. Ay, yung mala prohibita, pag yun yung mga pagkakamali na nilalabag mo yung isang batas sa isang bansa. Di ba? Ayun yun. Kagaya nung yung mga patakaran dito sa Pilipinas, di ba? Mga batas sa Pilipinas na ginawa ng Kongreso at ng Senado, yun yung mga mala prohibita. Pero yung mala in se, mali siya dahil ethically mali siya. Example nun is homicide, murder, arson, mga ganyan. By nature mali siya or ethically mali siya. Doon papasok yung ethical standards, yung mala in se. It translates to wrong in itself. So, yun yung importante. May dalawa pala tayong pagkakamali sa criminal law. Pagkakamali dahil nilabag natin yung batas o mali tayo dahil sa ethical standards o sa nature ng ating ginawa. Punong-puno yan pag natapon So, na naman. yun yung ating dapat malaman. Kasi, minsan kasi sasabihin nyo, hindi naman immoral yung ginawa ko pero nilabag mo yung batas. Tapos meron namang iba sinasabi, hindi ko naman nilabag yung batas pero immoral naman yung ginawa mo. In either way, pwede kang kasuhan. So, dapat alam natin yan. Hindi pwedeng hindi. By nature, alam natin dapat yan. So, ito yung mga term na dapat alam natin kasi we could commit wrongdoings or mistakes or crimes either bawal sa batas o by nature bawal. So, yun yung na importanteng nalalaman natin. So, yun lang po.